Hello po, sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Po ang ikalawang buwan ng pagpapasalamat para sa tong ito, kung saan atin pong kaaralan ang mga sitas nagkaloob sa bawat pasasalamat. Yan po, ang bibigyan ko ng buhay, yung unang aralin. Sapagkat ito po ay isang nangyayari na kung saan ang ating dakilang Panginoon ay nakipagkita sa kanya si Satanas. Dahil nung siya'y nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, kung saan andun siya sa kahinaan, andun yung gutom, yung pagod, yung puyat, doon naman dumarating ang tukso. Eh kung aralin natin mga kapatid, sa buhay ng tao, kung saan tayo mahina, nandun naman lumalapit si Satanas. Kasi yun yung pamamaraan na kung saan na kumbaga halimbawa, pansinin natin, hindi ba kayong mga tao na obsessed o wala sa sarili, nandun naman yung mga tukso. Kumbaga, ito yung pagkakataon na ang Satanas makapasok dahil hindi kayang gwardiyahan ng sarili. Dahil wala nga siyang kamalayan, mahina siya, marupok. Kaya ito, nangyari din sa ating dakilang Panginoon, aralin natin. Sabi dito, nang magkagayo inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng diablo. Ibig sabihin, may pahintulot ng Diyos ang pagtukso sa ating dakilang Panginoon na kung saan ang Espiritu Santo pa ang naghatid sa ating dakilang Panginoon. At nang siya'y makapag-ayon ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunugso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Ngayon, kung aralin natin mga kapatid, hindi baga ang ating dakilang Panginoong Jesucristo ay merong kapamahalaan. Maging si Satanas, meron din siyang kapamahalaan. Ngayon, sa bagay na ito, inuutusan ni Satanas ang ating dakilang Panginoon. Pero pinuri niya muna na ikaw ang anak ng Diyos. Kumbaga, pinasakay muna. Pero ano ang ginawa ng ating dakilang Panginoon? Dinidma niya yun. Dahil, sabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo sa batong ito. Kumbaga, yung command, yung utos na dapat sana, kasi ganito po yan, kung halimbawa ang ating dakilang Panginoon, sinunod niya yung utos ni Satanas, ibig sabihin, under siya, sakop siya. Kaya, kinakailangan manindigan ng ating dakilang Panginoon na hindi niya dapat gagawin ang utos na kung saan mas mataas siya doon sa nag-utos sa kanya. Yan ang nangyari. Sabi dito, datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi sa tinapay o nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kumbaga, nag-quote ang ating dakilang Panginoon ng verse galing sa lumang tipan na nasusulat. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, na-counter ng ating dakilang Panginoon yung pamamaraan ng diablo para tuksohin siya. Hindi ang ating dakilang Panginoon napasakay, kundi ginamitan niya ng sitas.
Ngayon, dahil ang Diablo nga, sadyang meron ding katalinuhan o karunungan para nilangin ang sino mang kanyang gustong tuksohin o subukin, ano ang nangyari? Nang magkagayoy, dinala siya ng Diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. Ngayon, nagbago na namang lugar o buok yung pangyayari. Doon sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Pinuri niya na naman ang ating dakilang Panginoon. Kung ikaw ay anak ng Diyos, talagang sinusubukan siya. Na kung pagbibigyan niya ang kahilingan ni Satanas, na kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ibig sabihin, nagbabasa rin pala ng banal na kasulatan si Satanas. Dahil alam niya rin na nakasulat itong sa kasunod na ito, nasabi, siya ay magbibili ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Salmo 91, yung ginamit ni Satanas. Ibig sabihin, kabisado din niya ang mga banal na kasulatan. Kaya, nung kinounter siya ng ating dakilang Panginoon na nasusulat, ang ginamit niya, nasusulat din. Kaya kung titingnan mo, ang taktika ni Satanas, pwede siyang manlinlang na isang mangangaral, isang magaling na tagapangaral ng salita ng Diyos dahil kabisado niya ang mga banal na kasulatan. Imagine nung panahon na wala pa namang nakalimbak na mga banal na kasulatan, pero alam ng Diablo na kung saan niya kukunin yung sitas para gamitin niya man sa ating dakilang Panginoon, na kumbaga pinapasakay niya talaga na siya ay magbibilit ng kanyang mga anghel upang ingatan na huwag matisod ang iyong paa sa isang bato. Kaya kung titingnan mo, nandoon yung parang pag-aalaga na hindi ka mapapahamak. Ganun po kasi ang pamamaraan ng Diablo. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, mayroon ding pang-counter uli ang ating dakilang Panginoon na nasusulat din. Ngayon, kung titingnan po natin, sila po ay nagpapaligsahan ng mga sitas. Ang Diablo, gumagamit din ng kasulatan. Ang ating dakilang Panginoon, gumagamit din ng kasulatan. Pero, dito natin malalaman na kung sino ba talaga ang mananaig sa dalawa. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Ibig sabihin, lahat pala ng nakikita natin kagandahan ng sanglibutan ito, hawak ni Satanas. Kaya kung ang isang tao, mas pahahalagahan ang mga bagay na nakikita, ang katanyagan, ang kasikatan, at higit sa lahat, yung tayo ay madala nitong kasamaan ng sanglibutan ito, sigurado po nasa ilalim din tayo ng kapangyarihan ni Satanas. Dahil ibinigay na yun sa kanya. Kumbaga, meron siyang kapamahalaan sa mga bagay na yan. Kaya kung tayo po ay nalululong sa mga bisyo, lalong-lalong na sa mga makasanlibutang bagay, ito pala yung pamamaraanan na kay Satanas na ang isang tao dahil nasusunod niya ang kalooban ni Satanas sa pamamagitan ng panlilinlang na walang iba. Lahat ng mga nakikita natin dito sa ibabaw ng sanlibutan ay kanya. Kapag sinangayunan natin, siya ang sinasamba natin. Kaya dito po, sa bagay na ito, dapat pag-aaralin natin ano ba ang mga bagay na ibinigay na kay Satanas. Hindi baga yung mga katanyagan, yung kasikatan, yung bisyo, kung ano-anong mga sugal, at kung ano-anong mga bagay pa na nagdadala sa tao para mapahamak itong makasing libutan, itong nakikita natin. Ito po ang magpapahamak sa atin. Dahil po ang Diyos, Espiritu. Ang gusto niya galing tayo sa kawalan,
babalik tayo sa Kanya sa kalagayan din na kung papaano ang ating dakilang Panginoon nabuhay bilang niluwalhating katawan, tayo naman ay susunod sa Kanya. Dahil kasi po, ang plano ng Diyos, gawing perfecto ang lahat ng bagay. Pero dahil nga sa panunukso ni Satanas kay Eva at Adan, nasira po yung plano. Kaya nangyari, nanaig si Satanas. Kaya ang tao hinatulan na kinakailangan na mamatay muna bago tayo tatanggap ng buhay. Sabi nga, maliban na ang trigo mamatay ay hindi siya mabubuhay. Kaya kinakailangan tayo po yung trigo na yun, dadanas tayo ng mga kamatayan. Ibig sabihin, hinatulan ng Diyos ng taong mamatay. Kaya po, kung titignan po natin, yung pamamaraan dito ni Satanas sa ating dakilang Panginoon, na panunukso, gumagamit na siya ng mga malalalim na bagay, mga kasulatan. Kaya kung tayo po naman ay nakikipagtalastasan o nakikipag-argumento o nakikipagtalo gamit ang mga sitas, sigurado hindi na po tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya kinakailangan pag-aralan natin ang Ibanghilyo, hindi po siya panggamit para sa kapwa na gusto mong mapahamak ang kapwa, kundi para sa lahat yan. Dahil lahat tayo tao, pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos. Lamang, ang pagkakaiba nito, si Satanas mas mataas sa tao. Ganon din ang ating dakilang Panginoon. Dahil sila parehas espiritu yung pinanggalingan nila na nandito lang sa ibabaw ng lupa. Na si Satanas, inihulog dito, ang ating dakilang Panginoon, ininaan sa panganganak. Ngayon, ang tatalunan nila dito, walang iba, yung katotohanan. Na kung saan, ang pinaninindigan ng ating dakilang Panginoon, yung pahuwang katotohanan. Samantalang yung Diablo, ang tinuturo niya naman kung paano pasasakayin ang tao na ginawa nga niya sa ating dakilang Panginoon. Siguradong gagawin din sa lahat ng mga tagasunod niya. Kaya kung ibibilang natin ang ating mga sarili na tagasunod ni Kristo, dadanasin din natin yung dinanas ng ating dakilang Panginoon dahil nakasunod nga tayo sa Kanya. Walang bagong kwento dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kung tayo'y follower ni Kristo, sigurado ang lahat ng follower niya dadanas din ng tukso at ng pagsubok na kung saan gustong linlangin ang mga tao upang sa ganon, hindi tayo maputol yung relasyon natin sa Diyos. Kaya po sabi dito, nga magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoong mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang inyong taglilingkuran." Kaya dito sa pamahalaan ito, dito na po nadaig si Satanas. Dahil kinakailangan ang Diyos ay kinakailangan sambahin. At siya lamang ang inyong paglilingkuran. Sa makatuwid, ang kalagayan ng Diyos mataas. Lahat ng nasa ilalim niya na mga nilikha niya, kinakailangan sumamba at maglingkod sa Diyos. Kasama doon si Satanas. Dahil si Satanas, kasama doon sa mga unang nilikha ng Diyos na mga arkanghel na kung saan ang pangalan niya ay Lucifer, anak ng kaliwanagan. Pero dahil nga sa kanyang paghahangad na siya'y papurihan din at ituring din ang kanyang sarili na isang Diyos, ano ang ginawa niya? Nagtanyag siya sa kanyang sarili at naglikha din ng kawangis niya at siya'y itinuring niya ang kanyang sarili na isang Diyos na rin. Na kumbaga kinukumpetensya na ang tunay na Diyos. Pero anong nangyari? Siya po ay inihulog dito sa ibabaw ng lupa na kung saan dito naman ang kanyang mga alagad, mga tampon, nagkaroon ng pagnanasa sa mga tao. Kaya, ang mga anak ng Diyos o tinatawag ng mga masuwaying anghel, nakipagpaniig o nakipagrelasyon sa mga babaeng tao. Kaya ano nangyari? Nagkaroon ng mga anak ng mga higante. Na kung saan, ito na yung pamamaraan para tapusin ng Diyos sa pamamagitan ng dilubyo universal. Dahil sinisira na ng mga higante
pati ang mga tao pinipinsala na. Dahil minamahal ng Diyos ang tao, kung kaya nga iniingatan niya ang mga tao, anong nangyari? Nagtira lang siya ng isang pamilya. Sa magkatuwid bagay, si Noe, ang asawa niya, at ang tatlo niyang anak na si Sem, si Cam at si Japet, at ang kanilang asawa, 8 kaluluwa lamang ang nangaligtas sa pamamagitan ng baha. Kaya natapos na po. Kumbaga, panibago na naman yung pagmumulan ng salin lahi ng mga tao mula kay Noe. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid dito, nagpatuloy na yung mga anak ni Noe, sila ang naglilingkod sa Diyos, na may katapatan sa Diyos. At ito na yung henerasyon natin na dumami na tayo. Kaya, kung balikan natin yung sitas, nang magkagayo, iniwan siya ng Diablo. At narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Nang marinig nga niya na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea, at pagkaiwan sa Nazaret ay naparoon siya sa tumahan sa Capernaum, na nasa tabi ng dagat, sa mga hangganan ng Zabulon at Nephtali. Sumubra na pala. Kaya po, sa bagay na ito, pakalimiin natin na ang tao pinagkamamahal ng Diyos. Tayo po ay pinakailangan maging handa din katulad ng ating dakilang Panginoon. Bakit po siya nag-ayuno? Ang pag-aayuno ay tanging pamamaraan para magtagumpay tayo sa silong ng Diablo. Kaya nagtagumpay ang ating dakilang Panginoon dahil sa pag-aayuno niya. Kumbaga, 4 araw, 4 gabi, tiniis niya ang lahat. At ngayon, malapit na ang Kwaresma, darating na ang mahal na araw, kinakailangan na natin maalala na kaya nagtagumpay ang ating dakilang Panginoon dahil sa ayuno. Kung tayo naman, gagampanan natin ang pag-aayuno sa susunod na buwan at magtatagumpay din naman tayo para sa pagdiriwang ng mahal na araw. Kaya hilingin natin sa Diyos na tayo'y pangunahan niya at gabayan at subaybayan tayo sa gagawin nating pag-aayuno sa susunod na buwan. Siguro nandito na lang pagkikibagi ko. Salamat sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, ilapit po natin yan sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat po.